kay Presidente, magkano ang dineliver niyo? Sabi mo, hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Wala nang kawala si Bungit at si Tambaloslos dito. Hindi na talaga nila ito matatakasan pa. Itong ginawa nilang kababalaghan at kasalanan sa maraming Pilipino na talagang pinaglilimas nila ang kaba ng bayan. Mali-malitang pera, anak ng kamote, hindi ba ho ito natamaan ng ano? Tamaan ng kidlat? Anak ng kagwang, oh. Ito na po ang kawalang kwentang gobyerno sa kasaysayan ng ating bansa. Nahigitan na po siguro na yung kanyang tatay na si Marcos Sr. O ito, sa kabila ho ng paglantad ng mga retired Marines, ex-Marines, mga ex-soldiers, anak ng kamuti, hindi pa rin po kumbinsido itong si Panfilo Lacson. At talagang mukhang takot, no? Takot na takot itong si Lacson na harapin itong 18 mga witness, mga dating empleyado ni Saldico na taga-deliver ng mali-malitang pera. Ano kaya ang kinakatakot ni Panfilo Lacson? O di ba kaya talagang yan ang purpose niya, lilituhin ang taong bayan at pagtakpan ang katotohanan at ilabas ang kasinungalingan, anak ng kagwang Panfilo Lacson. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Parang awa niyo po yung notification. Hindi yata po kayo na-notify lagi. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador. Pangalawang YouTube channel ko po yan. Kagahapon nga po ay inamin na ni Buyeng Rimulya na nakipagpulong po siya sa International Criminal Court kasama si Antonio Trillanes at si Turi. Lumalabas na yung testimonya ng mga retired ex-Marines, mga affidavit na pinirmahan, pinanumpaan at isinumite sa ombudsman ay 100% legit. Kasi nga, maaga pong kumimpisal, maaga pong kumanta itong si Buyeng Rimulya. Na dapat, imbestigahan po yan ni Buyeng ng maayos. Galing naman po sa kanilang mga bunganga yan eh. So ngayon ito naman yung pag-uusapan natin, bago po yung testimonya ng mga retired Marines na nagpa-interview po sila. Retired ex-pala yan, sorry. Ewan ko lang kung merong retired Marines yun or ex-Marines. Mga ex-Marines, kay Jessica Soho, nagpa-interview po sila. At muling kinanta itong si Bungit at si Tambaloslos at ikwininto kung paano po sila nag-deliver sa magpinsang mga kawatan. Pero ito, binanatan po ng saganang mamamayan, itong si Panfilo Lacson, pagkatapos po mag-privilege speech ang naturang senador sa Senado, sa session kagahapon, nagdudamat pa ang buang. At binanatan po ng saganang mamayan si Pinky, na di umano'y takot humarap sa 18 ex-Marines, 16 to be exact. Pakinggan po muna natin itong talumpati at dudamat ni Panfilo Pinky Lacson. Alright guys, narito. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Siguradong bibigyan kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin, kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? Lol, anong trolls yung sinasabi mo? Alam mo, Panfilo Lacson, yung trolls walang mukha, hindi nagsasalita, panay trolls na sa social media. Mga bayaran, kagaya ng binayaran ng amo mo. Mababatikos ka talaga, Lacson. Tingnan mo ang reason mo, no? Ang point mo lang ay iba-background check yung 18. Anak ng kamuti, no? Si Madriaga, bina-background check ninyo. Anak ng kagwang kriminal, pinaniniwalaan ho ninyo eh. Yung witness ni Risa Hontiveros na mga bayaran, bina-background check ba dyan sa Senado? Basta lang, nagtestimonya para banatan si Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Walang identity. Naka-maskara lahat. Hindi nagsasabi ng totoong pangalan. Pero nag-imbestiga kayo dyan sa Senado. Na ngayon si Pastor Kibuloy, nandyan na nga ho, diniditin, gawa-gawang mga kaso. Pero itong mga to, 18,
nagsasabi ng pangalan, hindi nagtatakip ng muka, may personal knowledge. 18 ha, imagine yun. Kini-question mo yung kredibilidad. Alam mo, Lacson, napaghalataan ka talaga na ikaw ay protektor ng makawatan. Paano na lang kung ang pinangalanan dyan nila mga Duterte? So hindi ka napapalag kasi mga Duterte. Ngayon, mga Marcoses at Romualdez, ang pinangalanan nila na nag-deliver ng mali-malitang pera, kailangan may background check. Yung dalawa mong witness na di umano'y tinuro si Romualdez, na nilinis mo si Romualdez, nag-background check po kayo doon. Yan ang tanong natin. Ang issue kasi dito, panpiloping kilakson, yung kanilang mga isiniwalat. Nagtitik out sila, may affidavit sila. Bakit ayaw natin imbestigahan? Kasi nga, maliwanag na yung amo mo kasi mababaon dito. Ba't katakot? Only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligot last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. And further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Strada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. O lol, ang dami mong pasakalye eh. Ang dami mong tangina, ginawa mo lang komplikado eh. Yung issue. Ba't ka nagdudamat? Bakit ka nagkilo-kilo? Bakit ba ang pera kinikilo? Tanga mo. Ang pera binibilang, hindi kinikilo. Ang issue dyan kasi Lacson, nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Ninakawan na ang bayan, buang ka. Nilimas na yung pera. May mga taong lumulutang, matatapang, na nagsasabi ng katotohanan, ginagago mo pa. Imbis na tulungan mo at linawin yung kanilang affidavit, ginawa mong komplikado, nagdudamat ka pa, tanga naman ito. Mag-imbestiga ka, ipatawag mo itong 18, ngayon yung pagdadakdak mo dyan sa plenaryo, privilege speech mo, doon mo itanong sa kanila sa 18 na yan. Kung totoong sinungaling ang mga to, edi kasuhan nyo. Paano mo makasuhan? Eh hindi mo pinapatawag, hindi ka nag-imbestiga. Kahit anong technicality na sinasabi mo dyan, eh kung hindi mo naman ito nakausap at hindi mo naman hinarap, itong 18 na ito na may personal knowledge na nag-deliver sila kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Tuta Soto, na amo mo rin, hinayupa ka, o hindi ka malinawan dyan. Hanggang dyan ka lang. At mapupuna ka ng taong bayan. At tatawagin kang kurakot protector. Yan ang mangyayari sa'yo. Tatatak yan sa isip namin. Kasi kung ako Senate Ribbon Committee, putangin na magpatawag ako. Tika, delikado to. Ang dami ng pera nawawala eh. Ito may lumalabas na 18 pa. Hindi lang iisa. O tingnan mo, si Orligo Tisa, ganun din yung ginawa niya. Dinidiskarel din niya. Ginagawan din niya ng issue, yung affidavit. O ito yung 18, nagdudamat ang gago. No? Oh, may gulay, kaping nangangalay. Ano ba yung, meron kang pinaghimutok dyan? Meron kang nakitang discrepancy? Meron kang nakitang mali? Sa tingin mo ba, matatama mo yung mali na yan? Kung may pagdududa ka, ipatawag mo, magpatawag ka ng hearing. Dahil yan ang tungkulin ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee pala, yan talaga ang nag-imbestiga at mag-iimbestiga. Patungkol po sa kababalaghan na ginagawa ng gobyerno sa bansang ito. Ang problema nga ho kasi, ang mga nasasakdal, ang mga involved dito sa pagnanakaw, ay amo rin ni Lacson. Ayan o, dalawang pinsan nangangayat ng mga animal. Anong sense ng pagiging Senate Blue Ribbon Committee mo kung ikaw takot ka humarap sa 18 na yan? Takot ka magpatawag ng hearing. Kaya hindi po ito pinalampas ng saganang mamamayan. Binalatan po nila itong si Pinky Lacson dahil halatang halata na daw na taga-block, taga-harang po ng katotohanan at kung sino po yung mastermind. O ito, pakinggan po muna natin itong banat ng saganang mamamayan.
Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang Yan. ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga marine sundalo. O yan, ibig sabihin natin. Meron ka na kaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dating manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Sabi ng ombudsman, totoo yun eh. Oo, Kaya hindi. magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, Magsabunutan sila ng ombudsman. Kaya nga, sabi ng ombudsman, totoo. Totoo naman talaga, sinabi, no? Eh, ang problema nga ho, itong si Panfilo Lacson, may pinoprotektahan, may pinagtatakpan. Ay puta, ano hinuho natin yan? Alinawin po natin. Hindi kasi biro yung mga isiniwalat eh. Mali-malitang pera hinahatid. Kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez. Anong circus? Paano magiging circus? Yung investigasyon. Magiging circus ka lamang kung ikaw ubog ka. Oh, wala kang direksyon. Wala kang tamang landas na tinatahak para malaman ang katotohanan. Magiging circus. Eh kung ikaw may pinagtatakpan, buang ka, talagang walang mangyayari. Eh kung gusto mo lang naman ng katotohanan, paano magiging circus? Tanungin mo isa-isa. Kunin mo yung affidavit nila, pinanumpaan nila sa ombudsman. Na ngayon sinabi na ni Boying, totoo. Simple lang naman yan eh. Alam nyo, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ito, gumagawa ng eksena si Panfilo Lacson, nagdudamat kung ano-ano pa. Tuloy po, mga sir. simula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Tama. Sa halip ng Background testimonya ang tingnan, Oh. yung background ng mga nagsasabi, ang... Di ba? Kaya daw Tama. po, nasa lahat ng mga kababayan, Tama ka dyan, sir. May point ka dito, no? Imbis yung testimonya, ang pagtuunan mo ng pansin at i-examine at palakasin at imbestigahan ng tudo, bakit background check? Kay Orly Gutesa, yung notaryo, gumawa ng issue ang mga hinayupak. Sinira yung kredibilidad ni Orly Gutesa. Ito naman ngayon, yung mga ex-marines, background check. Ganong katindi, 18. Pero hindi nila pinapahalagahan yung mga isiniwalat ng 18. Putsang inatandaan po ninyo, may affidavit po yan nakapapanumpa. Ibig sabihin, sigurado sila sa kanilang mga sinasabi na ito kami nagsasabi kami, totoo ito. Tuloy mga sir. nangangamba daw po Senador Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni ombudsman, totoo yun eh. Oo. Hindi ba, Senador? Nako. Oh. Nauna na rin pong kinwestiyon. Tama, di ba sir? Panindigan nyo yan, sinabi ni Boying. Putang hinayari ka Lacson. Magkakaroon ng problema dito si Lacson kasi ayaw niya mag-imbestiga pero sabi ni Boying, totoo nga, nag-meeting nga kami. Dorog. Lulusot pa rin. Talagang harap-harapan tayong niloloko, no? Pinapaniwala sa kanilang kahimbangan. Buti may mga social media, mga gaya nito. May mga political vlogger, mayroong saganang mamamayan, Isiminay, 25. Hindi madadaya, pero putang ina kung wala pa, anong mangyayari sa atin? Tuloy mga source. ng pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat hanya na naturang halaga na ito, na tinatayang aabot na po sa 805 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din na niya ng 5 taon ang paghatid dito kahit pa araw-araw gawin ang delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023. taong 2023 hanggang ngayon ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung delivery. Tingnan mo muna. Ito na Paliwanag mo ba? Bakit yung estimate sa ibang naglutang ang nag-estimate si Atty. Baligod? Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipakwenta mo sila sa kanila. Sige nga. Paano kung mapalabas silang nagawa nga, di ba? Eh, yung problema nga, Hindi nga, yung 805 billion na so, hindi galing sa mga sundalo yan ha. Parang estimate lang ata yung sa kabuuan ni Atty. Baligod. may kwenta rin sa dyan eh. Yun. Yung 3 times a week na delivery, aabot din talaga sa presyo na yan. Pero, kung ikaw ay investigador, Jen, ganun ba ang pag-iimbestiga na, teka muna, unless, May nahanapan mo agad ng probability no, unless ayaw mong mabulgar ng mga sinasabi. Una, iniisa-isa nga natin, yung sa ICC, kinumpirma ni Ombudsman, Crispin Remulla, sa bahay niya naganap, nandun si Trillanes, nandun si General Torre, nandun yung dalawang ICC. Oo nga. Ano dalang hindi totoo? Kasi kung ito ay gumagawa lang ng kwento, ay dapat wala yun, di ba? Correct. Hindi nila masasabing nangyari ngayon. Tama ka dyan, mga sir. Yung sinasabi ni Lacson na kailangan daw ng 13,000 na malita at hanggang ngayon magde-deliver pa, tanga. Ilan ba yung deliver, ilan ba yung tao? 200 sila ha. Tama ba 200? 200 yung delivery man. Tsaka yung malita, hindi mo na kailangan bumili ng 13,000, pabalik-balik lang yan. Anak ng kagong Lacson. Eh kung yung 805 billion, kaya kong i-deliver yan ng isang araw. Anong 5 taon? Di ba? Kailangan ko na maraming sasakyan. Kailangan ko na maraming malita. Oh, kahit isang buwan lang yan, kaya ko yan eh. Araw-arawin ko. Yung 1 billion na yan. Eh, gagawin ko 100 billion araw-araw. Putang na, tapos ang delivery, nagdudamat ka pa. Sabihin mo lang na ayaw mo talaga mag-imbestiga. Tama ka dito mga sir. Si Boying nga umami na totoo yung affidavit. Di 100% legit. At saka kung magagawang circus, ako naniniwala sa mga senador, pwede mo supply, yung gawin dito yan. Ginagawa nyo kami nga, di ba? Katawanan. Katawanan dito. Unless napakahina nyo mag-imbestiga, di ba? Correct. Kasi ito, napapalitaw nyo,
alin ang hindi totoo, alin ang totoo. Ako naniniwala, Jen, Oh. may pinagtatakpan si Senador Lacson. Tama. Aminin na natin o hindi, halatang-halata naman po, Senador. Kasi noon pa kay Gutesa, ganyan ang ginawa mo eh. Hindi ba? Tama. Nung lumabas si Saldico, ang sabi niya, nagde-deliver siya ng ganitong kahalaga, may black ka agad na hindi yan totoo eh. Yung notary. Di ba? Nung sinabing may mga mali-maleta, binigyan mo nga ng kwento na nagdadrive ng van sina... Ayun yung kwento, yung Arbor Band. Doon sa ilalim ng basement ng hotel, di ba? Yun, baka totoo naman yun. Bakit yun hindi, asa nakarugtong ng istorya no, di ba? Bakit wala? Oo nga, Arbor Band ang binigay, kasi papalitan sa Arbor Band, Oo, di ba? kumuha sila ng pera doon. Oo. Bilyon-bilyon. Saan nila dinala? Saan nakarating? Bakit ang kwento putol, di ba? Oo nga, no? Ibig sabihin, may pinagtakpan ka, Senador. Aminin mo man o hindi, sumarap naman sa salamin, o kaya pagka mag-isa ka lang, siguro naiisip mo, may pinagtatakpan nga siguro ako. No? Kaya hindi ko, kaya pala yung, kumbaga sa basketball ito, sino may pinakamagaling mag 3 points? mag-block? Nagba-block eh. Si Kai Soto. Matangkad eh. Matangkad eh. Medyo luma kasi mga nanonood sa atin, medyo luma. Ramon Fernandez. Yan, si Abel Gadaben. At saka yung si Tapalkin. Si, ano pangalan nga nun? Mon Fernandez. yan. Oo. Ganun ang ginagawa niya, di ba? Oo. Sa halip na, di ba, investigador. Ang gagawin mo doon sa testigo, hindi mo katapalan. I-assist mo nga sila, di ba? Tama. Yung dapat ipasa nga sa'yo yung bola eh. Para i-shoot mo eh. Para malaman kung totoo dito to. Yes. Hindi yung hindi pa nga natanong mo na ba, nakaharap mo na ba? Eh bakit ngayon pa nga, hindi pa nga kayo nakikita? Ayaw mo na kagad makita, di ba? Natatakot si Panfilo Lacson humarap sa mga ex-Marines. Tama naman ho. Bakit ba gusto mong sasapalan agad, tatapalan agad, ibablock mo agad? Hindi ka pa nga nakapagtanong, hindi ka pa nga po nagtatawag ng investigasyon eh. Gumawa ka na ng issue. Simpleng ginawa kay Orly Gutesa, anak ng kamuti to si Lacson. Talagang ang tawag sa'yo ngayon ng taong bayan ay protector ka, Lacson. Baliwanag dyan. Kasi nga ang point natin dito, maghahanap tayo ng lead. Kung sino po yung mastermind. Taghanap tayo ng mga witness na nakakaalam patungkol po dito sa korupsyon under Marcos admin. Ito lumalabas eh. Mga ex-Marines pa yan. Lumabas at tinuturo si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Pero ano po ang ginagawa mo, Lacson? Sinisira mo yung kredibilidad, gumawa ka ng issue. Tapalking ang buang, no? Tang inumin, sarap magmura. Protector ka. Panfilo Lacson ng mga kurakot sa bansang ito. Tuloy po natin, mga kaibigan. Mabigat na naman ano, no? Oo. Alam mo, Senator, matagal na naging kinilala ka, di ba? Marangal ang pagkakilala sa'yo. Ako ngayon, so mataas pa lang pagkakilala natin. Pag-respeto sa kanya. Yes. Pero bakit sa bandang huli ng iyong karir, ay pinili mo na... Pag nagsalita, halos walang bumablaka kasi alam nila Kaya nga. yung kanyang credibility. Ay, kaya lang dumating ang panahon, dun sa kung kailan ka pa naman pa-retire, dapat dyan ka it's your time to shine. Di ba? Tama ka kasi ang tao matatanda sa mga huling bahagi. Sa mga huling bahagi, hindi sa unang ginawa. Oo. Totoo ka, totoo. Dito, halatang-halata po, di ba? Sino ba hindi nakakahalata? Oo. Halata talaga. Bakit masasabi sa kanya dyan? Boss, halata naman tayo. Halata eh. At humarap 18, dati isa lang. Bilang ka mo ng binlang ka. Si Orly. Pumunta ka sa notaryo. Ito, 18. Siguro hindi mo kakayaning i-question ng mga notaryo nito, kaya ayaw mo nung makaharap eh, no? Doon na lang tayo umuwi sa computation, no? 805 billion. Medyo... Harapin mo muna. Natatakot ka ba sa kanila? Na matanong ka nila at matanong mo sila? Natatakot ka ba sa mga isasagot nila at sa ibubulgar pa nila kapag nandyan na sila sa'yo sa harap mo? Hindi ba, Jen? Yun na nga. Hintayin natin. Baka malay mo na, Son. Magbago din ang isip niyo. Sige nga, magpatawag ulit ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero ang hinihintay ko kasi dapat matapos mo na yung draft report eh. Hindi, dapat nga dyan. Parang wala pa eh. Kapag wala pang draft, ipatawag niya muna ito para magkaroon ka na ng conclusion, di ba? Hindi, pero draft pa lang. Di ba matapos? Wala parang wala gusto pumirma doon sa draft Ito ba, Jen? Ito pa, bago, ha? Ito. May mga kasamahan kami sa trabaho na nasa active service ng Philippine National Police. Take note, mga babayan. Active. Oo nga, pero may mga nabanggit. I-highlight nyo. Active. Ibig sabihin nito, nasa pwesto nandiyan sa PNP. Kasama nila na palaging sumasama sa pagde-deliver ng Malimaitang pera. maleta. May mga pangalan, oh. Bakit meron na ba reaction dito ang PNP dyan? Ipinatawag na pa nila yung mga pulis na ito? Kasi maganda pa kayo kwento ng pulis, no? Yung bahagi ng kwento na binuburiki nila yung maleta. Yung maletang. Kasi naalamatan ng mga pulis yung dinideliver nila pera. Kaya nga. Kaya ang ginagawa doon, ayoko doon sa kwento na, basa ko rin eh. Oo. Sinisira daw ng pulis yung padlock. Yeah. Tapos nasira yung padlock, kinukuha doon yung ilang bundle ng pera sa loob ng maleta. Kasi pagkat nasira yung padlock, ang ginagawa doon ng mga pulis, bumibili ng ibang padlock para binabalik yung padlock na son. Yun nga. Di ba maliliit lang na kasi yung padlock ng maleta eh. Kinukuha na nila, binuburiki, kumbaga sa bigas, binuburiki nila. Mari ka sanang huwag mag-investiga dito kung walang ginawang mga sinabi pangalan eh. Ang daming pangalan ng mga active na pulis ito. May ratang colonel pa, may Oo, major. ang lala, major, captain, master sergeant. Hindi ba? Hindi ba worth na maimbestigahan ito? Kahit pa sabihin, na-expect natin, pabubulaan na nila. Baka sabihin, hindi. At least makita natin kung habang nagsasalita sila ng hindi pa yung totoo, ay nangangatal yung ano. Di ba? Para pag natatakot, then may picture kayo eh. Hindi ba malay mo? Ito, ano lang yan, picture lang. Pero hindi natin alam, baka may CCTV doon, may video sila, nung nangyari yan, di ba? Correct. Oo. Baka natatakot kayo, baka isa dyan ay umamin, gaya ni Ombudsman Rimulya, totoo po yan. Di ba? May pangalan mo. Anak ng kamuti, no? Ang daming pangalan, ang daming personality na involved, pero ito si Panfilo Lacson ayaw magpaimbestiga. May mga witness, may affidavit, nanunumpa, si Lacson ayaw magpaimbestiga. Tama ka dyan, mga sir. Si Lacson, ang tatak nito, pag magretiro, tatak protektor ng mga kurakot sa gobyerno.
Sabi ko na nga ho, ano ang pag-asa natin dito? Itong si Lacson ayaw magpag-imbestiga. ICI, bakit yung ICI ni Bangag ayaw ito imbestigahan? Ombudsman ayaw din kahit inamin na. Saan mag-iimbestiga? Ano na lang ang mangyayari sa testimonya ng mga ex-marines na ito? So hihintayin na lang talaga natin ang 2028 presidential election. At kung sino po yung mananalo doon, siya na lang ang magpa-imbestiga. Dali talaga yun, Inday Sara. Pag si Inday Sara maging presidente man talaga yan, ubos kayo, kasama ka Tambaluslos. At kagaya nito, nagpa-interview po ang mga ex-marines dito, Panpilo Lacson, kay Jessica Soho. Ano? Ano ang ribat na naman ho ninyo dito? Sasabihin, black propaganda na naman. Putang ina. Kaya ang sabi pa naman ng mga ex-marines, handa silang mamatay hanggang sa dulo, hindi sila natatakot. Talagang binaon pa nila lalo. Itong si Martin Romualdez at si Tambaluslos. O ito ha, disclaimer lang kasi nga, ito po ay video ng GMA, interview po ng mga ex-marines, no, ni Jessica Soho. Binago ko lang po ang background at binago ko po yung boses para hindi tayo makapiright dito sa Bisdak Pilipinas kasi mahirap na, baka mablock tayo eh. No? Ito. Mahirap na. Pakinggan po natin itong interview ng mga retired, mga ex-marines ni Jessica Soho. At ito lalong binaon ng mga ito si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Ito. Kay Presidente, magkano ang dineliver niyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sergeant Tubo yung pagdadala nila sa akin cost. Kami kasi nung nagdala ng papunta sa Delta Beach, dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. Bakit po sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Kung unang operation na nasamahan ko ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 60 na maleta kay dating speaker ko. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 na 14 nga. Anyway, 14. Bahay na rin. 14. 14. Sinubukan namin kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tubo. Ayan na. Pasalamatan po natin si Jessica Soho. Binago ko lang yung audio para hindi tayo makapiright. Alam niyo, ayan na ho. Buti kinuha po ni Jessica Soho at pinag-usapan. Trending na ho ito. I think mga million views na po ito. Ayan na po, Panpilo Lacson. Nag-deliver sa Lawag, Ilocos Norte. Nag-deliver kay Martin Romualdez. 50 malita. Anak ng kami 50 malita na yan. Sus ko. Kaya nangangayat na itong mga animal na itong mga buhaya na to. Sa pangungurakot sa kaban ng bayan. May karma rin kayo. Alam niyo, itong kagaya nito Lacson. Magpa-interview pa po kayo mga ex-marines sa lahat po ng mga media kung merong gusto mag-interview sa inyo. Pagkakataon nyo na po na isiniwalat ang lahat ng nalalaman po ninyo. Huwag kayong matakot, umpisa na po ninyo. Total takot naman si Lacson sa inyo. No? Ayaw kayong makaharap, ayaw kayong matanong dahil ang mga animal takot na po sa inyo. Takot malaman ang katotohanan dahil yung amo nila ay involved po dito. Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Nag-deliver ang mga to. No? Sa Lawag, nag-deliver kay Martin Romualdez din dito sa Forbes, Makati. Tapos ayaw natin imbestigahan. Hayaan na lang natin. So, kalimutan na lang natin to. Anak ng kagwang, hindi po pwede ito. Kailangan po natin tuklasin ang katotohanan. At yung mga pinangalanan nila na napakaraming kongresista, napakaraming executive official, kasama si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Liza Marcos, Romualdez Saldico, at iba pa ay dapat makulong kayo mga inayupak sa bilangguan. Pera ng bayan yan. Inuubos po ninyo. Pero tingnan mo, Panpilo Lacson, kung ikaw Lacson duwag ka, ang sabi naman ho ng mga ex-marines, nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin. Yan po ay pahayag nila sa part yan sa interview ni Jessica Soho. Nantakin mo Lacson. Hanggang kamatayan, ipaglaban nila yung kanilang mga isiniwalat. Tapos ngayon, ayaw mo magpaimbestiga. Ang kapal ng mukha mo, animal ka. No? Hindi ganun. Kaya kailangan, kayo na sa gobyerno, lalo ka na si Lacson, ikaw na Senate Blue Ribbon Committee. Kung seryoso po kayo na matuklasan po ninyo ang pangungurakot at mastermind sa kaban ng bayan, ipatawag nyo ang mga to. Para malaman natin kung sinungaling tong mga to. Kung sinungaling, kasuhan nyo. Pero malabo ho eh. Yung mga salitang ganyang, nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin, hindi na po yan biro. Yan ay seryoso. Na yung kanilang ipinaglalaban, ay laban din ng bawat Pilipino. Sinabi na nga ni Buying, totoo yan, nagde-deliver. So bulilyaso kayo dito. Imbis kasi Lacson ang tutulong dito, Senate Blue Ribbon Committee. Sino po yung tumulong? Ayan, si Mike Defensor. Isipin mo si Mike Defensor, wala naman po yung wala naman po yung posisyon sa gobyerno. Pero si Mike Defensor, no? ay hayan, sumuporta at kinalinga at tinulungan tong mga to. Ang sabi ni I think si Lacson yata yung nagsabi,
part ng, ay hindi, si Boying pala, Boying, parang destabilisasyon daw. Ewan ko kung sinong nasa gobyerno, Boying ba or si Lacson, na ito daw ay destabilisasyon. Paano nagiging part ng destabilisasyon po ito? Ang nag-destabilize ng gobyerno, sila na yung nasa gobyerno. Isipin mo yung ninanakaw yung pera, kaba ng bayan. O ito, basahin lang muna natin yung pahayag ni Mike Defensor dyan. Ang sabi ni Mike, dito sa sitwasyon na ito, hindi mo kailangan i-destabilize ang gobyerno. Siya na ang nag-destabilize sa kanyang sarili. Kaya ako yung sinabi kong destabilisasyon, hindi totoo. Kaya ako yung sinabing destabilisasyon, hindi totoo. Ang hinahanap natin ang katotohanan. Hindi ako nagdi-destabilize. Sila ang nagdi-destabilize ng gobyerno. Tangina, bakit si Mike Defensor sinasabi ninyo nag-destabilize ng gobyerno? Sila nga. Kayong mga kawatan, yung mga pinangalanan sa affidavit, mga magnanakaw kayo. Ayan na po lumalabas yung mga witness, tapos naghanap kayo ng mga rason, mga hinayupak kayo. Presidente, hingal na. Naging reporter na. Kaguluhan ngayon sa Middle East, walang ginawa. Diba ho? Anong gusto nyong mangyari? Kaming mga Pilipino ay tatahimik na lang. At tahimik na lang tayo, wala rin naman eh. Sabi nila siya, 805 billion, hindi totoo. Bigat daw masyado. Kung yung testimonya daw ang pagbabasehan, hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Ang tanga mo. Kaya ko yan i-deliver ng isang linggo lang. Pakinggan natin itong banat ni Gwenson muna kay Bungit. Parang hindi na makahinga si BBM. Sana nga, wag nang huminga. Nagre-report Mm. ng status ng mga Pilipino sa Dubai Mhm. at sa Iran. Halata bang wala talaga siyang solusyon. Mm. Wala siyang foresight kasi, di ba? Mhm. Tsaka, mga kababayan, kung walang perang pinapadala ng mga OFW, ay lalo naman po lugbok na lugbok ng ekonomiya natin. Mhm. Sa huling remittance sila was around 32.5 billion dollars. Kasama na po diyan yung mga nasa at risk ngayon, lalo na diyan sa Dubai. Maraming Pilipino diyan sa mga duty free shops, sa entertainment, sa mga hotel sa Dubai po. Napakaraming Pilipino. Nareklamo nila. Wala naman silang napapala sa ating embassy doon. At ano naman may bigay ng embassy doon kung walang padala ang national government dito. Kaya makikita mo talaga lampa ito si BBM eh. Kawawa lang mga kababayan natin diyan. Hawak lang po kayo. Laban lang, mga kapatid. Sana po na wala pong masasaktan sa inyo. Walang ganun si BBM na statement sa mga OFW na hawak lang, kapit lang, pagdasal namin, nasip kayo, wag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat. Wala na, hingal ang buang. Malapit na kunin ni Satanas, anak ng kagwang. Yung mga mali-malitang pera ninyo, mga ugag kayo, bigay nyo yan sa lahat sa mga OFW. Ilang OFW ba dyan? Sa Middle East. Sabihin na lang natin mga 2 million, no? 2 million ang OFW sa Middle East, mga buang kayo. Yung ninakaw po ninyo, ilan? Mga around 1.5 million. 'Di ba? 1.5 million yung ninakaw nila. 1 million. I-divide nyo natin, 1.5 million, 1.5 trillion. Puta, sabog yung math ko. Sabog yung calculator ko. Tingnan ako kung tama yung ko. Sa 1.5 trillion, million, billion, trillion. Sa 1.5 trillion, na ninakaw ninyo sa 2 milyong OFW, mga or more or less 500,000 to 700,000, ibigay nyo sa kanila yung ninanakaw ninyo. Anyway, darating ang panahon, Lacson, wala kang kwenta. Mapapahiya ka sa 2028 pag si Inday Sara maging presidente. At makukulong yung pinoprotektahan ninyong si Bungit at si